salamat po sa mga awitin, sa mga liriko, Panginoon, na patuloy mong pinapaalala sa amin kung gaano laki ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na maging karapat-kapat po kami sa pagsamba ngayong gabi, Panginoon. Kung galing ko po ang anumang worries, ang anumang pagkukulang namin, Panginoon, at makita nila nawa, Panginoon, ang alwan na kanya po, Panginoon. Tulungan mo po ako, bigyan mo po ako ng wisdom, Panginoon, na maihatid ang nais mo, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa gawain ito, Panginoon. Pagdating mo po kami na ito po ang pagdating ng dugo. At lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, ay ito po kami sa pangalan ni Jesus, Panginoon. At yung mga kapatid ko po, Panginoon, na papunta rito, dalawin ko, na pagdating ko sila kikanan, yung makarating at makasama namin sa pagkukulit ng ibaday na sila. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sila na, Panginoon, sa mga nasa loob namin, sa mga nasa puso namin, Panginoon. How much we love you, God. Thank you, God, Panginoon. Lahat na ito ay dalangin ko sa kami sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Salamat po sa magandang awitan natin. Maganda ng mga lyrics ng mga kinanta natin. Alam ko po na diringgin ng Lord lahat ng ating mga dalangin. So, good evening po! Good evening! Mukhang lulubog ang bago sa kapila. Hindi pantay, Siguro nandiyan ang itaw ng lamig. Nandito yun. Gandang gabi po. Ngayon is ilang days na tayo ng New Year, di ba? So, kumusta po yung New Year natin? Kumusta lang para wala yung papa, di ba? Kumusta yung New Year natin? So, ngayon, di ba, New Year, new beginning. Sabi nga, new beginning, and sabi nga dyan, maraming promises ang Lord sa atin ngayong year. I-claim na po natin yan. Maraming promise this year ang Lord. So, mapala tayo lahat, nandito po tayo lahat. Last time, nung January din po last time, kung sino mo yung naka-attend dito nung first Wednesday ko ng January, meron po kaming word for the year na tinatawag, di ba? So, last year po kasi, na-share ko ano yung word for the year mo. Usually, meron pinapakita sa atin ng Lord na word for the year natin. So, ang sa akin last year is word. So, yung mga naka-attend last year, kumusta naman po yung mga word for the year mo? Nakatulong ba ito o hindi? Nakalimutan na lang. Pero ngayon, may chance tayo na tanungin ng Lord kung ano ba yung word for the year natin. Kasi magandang motivation po ito para mas lumalim yung relationship natin sa Lord. During our quiet time, at saka minsan po ipapakita sa atin ng Lord yan through prayer, minsan through tao, Panginoon, yung laging nag-remind sa atin na isang word. Di ba, meron tayong motto for life, di ba? Meron din tayo, ngayong year na to, meron tayong New Year's resolution. So ngayon, meron din dapat tayo ulit word for the year na pinakita sa atin ng Lord. So yung word for the year ko is na late December, syempre December pa lang pinag-prepare ko yung word for the year ko is 2024. So, noong December 25, siya nag-reveal sa akin. Dahil, di ba dapat ako yung magpapaawit. Praise the worship. Dapat ako yung magpapaawit ng December 25. Pero thanks God, at hindi nag-back up lang ako. Pero yun yung doon reveal ng Lord, yung word for the year ko, that is, yung change. Diba? Sabi na ng Lord sa akin, tanggapin mo. Doon na kasi tanda ko, sabi ni Justin, ikaw na lang kasi walang magpapaawit, diba? So sabi nga ng Lord, pag pinag-pray yun, sabi niya, change for the best, diba? Baka yun yung tanong mo, para naman, para mapakita yung ito yung chance. Pero, hindi man nangyari,
na-review naman sa akin yung word for the year ko. Yun nga po is yung change. So, ngayon, kung wala po tayong word for the year, pwede natin mamaya i-calculate yun kung ano yung word for the year natin. Kasi sa akin po, inspiration siya. Katulad nung last year po, yung word for the year ko is work. So, kumusta naman ang word ko? Okay ba? Di ba? Hindi ibig sabihin po kasi ng work, yung trabaho ko lang saan. It's a work for the kingdom. Di ba? Kasi yun naman yung word for the year natin. So, ngayon, change for the kingdom ulit. Di ba? Change for the best. Sabi nga, ngayong year na to, binigyan tayo ng 1 day pa. Di ba dapat usually 365 lang? Ngayon po, di ba kasi may leap year? So, mga teacher, tama ba? 366 ngayon? Tama ba? Am I right? Am I wrong? Sabi kasi, nalagdagan tayo ng 29 ngayon, di ba? May leap year. So, God is good kasi 366 days ang binigay sa atin ng Lord. So, may chance tayo na magbago. So, ito yung ngayon. Kaya ito yung share ko sa inyo, yung change for the best. Sabi ko sa Efeso 4:22-24, Efeso. For 22-24. Yan. Sabi po yan sa Efeso 4:22-24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, yan po, di ba? Change na naman. So, sabi nga, ano ba yung gusto mong mabago sa mundo? Meron ba tayong gustong mabago sa mundo? Meron, di ba? Kausap po ako. Meron po bang sa Pilipinas, may gusto po ba kayong mabago bukod sa presidente? Di ba? Meron. Di ba? Ano pa? Lalo na sa ano yung gusto natin mabago, syempre? Yung sarili muna natin. Kasi mahirap naman po na baguhin mo ang takbo ng mundo kung ikaw mismo hindi nagbabago. Hello. So, sabi po dyan, sino nakakaalala sa Nokia? Nabutan niyo pa yun? Nokia na cellphone, mga titas. Titas yung Manila, Bulacan. Di ba? Pinakamatibay na cellphone noong araw, guys. Millennial na yan, Nokia, di ba? Katulad ng kay Kuya Dion. Yan, proud and mayroon pa namin ang tape. Yan. Dati, di ba? Yung Nokia, napakatibay po yan. Pinambabato nga yan Pinambabato ng mga nanay yan sa mga anak nila pag hindi sunod, di ba? Dati, ang mga cellphone, pwede mong ipamato sa piko. Pwede, napakatibay po yan. Pero ano nangyari sa Nokia, di ba? Sabi po yan nung CEO, nung press conference nila, nung in-announce na nila na parang tagilid na nga yung management nila. Ang sabi po ng CEO, nag-speech siya, sabi niya, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Diba? Wala naman daw silang ginawang mali. May ginawa pa silang mali. Diba? Wala naman talaga. Napakaganda, napakatibay ng Nokia. Pero, ano nangyari? Napag-iwanan sila. Kasi na-miss nilang matuto. Diba? Napag-iwanan sila ng mundo. Kasi, hindi nila napansin na nag-iiba na. Nag-iiba na po ang mundo. So, hindi sila nakasabay. Kaya nawala sila sa business, hindi sila nagtagumpay, nag-loss sila, di ba, sa mga kalaban nila. So, ngayon,
ano ba yung mas kilala ngayon, Huawei, mga ganyan. Samsung, yan, left behind sila. Kasi hindi sila natutong mag-excel, di ba? Wala naman pong masama na huwag tayong matuto ng bago. Isa po kasi, di ba, sanay na tayo, okay na ganito na ako, okay na ganito na lang ako, okay na nanay na lang ako, na nagsusundo ng mga anak, okay na nagluluto na lang ako, okay na ako dito sa bahay. Pero, minsan, kailangan natin matuto din, di ba? Para makasunod tayo sa mga pagbabago. Sabi nga dyan, kailangan mabago yung isip natin, yung mindset. Mga kabataan ko tayo narinig mo. Dati narinig ko kay Yumi. Di ba sabi niya sinasabi, mindset. Okay, I'll do my mindset na. Yun nga yung sabi nila, pagka may mga bago silang sinasabi na minsan hindi ka na makarelate, di ba? Lalo na yung mga language nila na minsan hindi mo na mag-gets, di ba? Oo. Pero sila, misim, ganyan, mga stand, yan. Sabi nga yan, yung advantage natin noon, dati magaling ka sa di ba? Pero baka bukas, baka ngayon, hindi mo na siya advantage, di ba? Kung wala tayong gagawing paraan para mag-improve. So ngayon po, ang inaano sa atin ngayon is to mag-improve tayo. Kasi baka mamaya mapag-iwanan na tayo ng mundo. Sabi nga dyan dapat po natin tandaan na the world is fast changing. Diba? Talagang sobrang fast changing na ng mundo. Dati, malamig pa naman talaga dati. No? Ibig sabihin ang dami ng pinagbago. Nung nakaraan nga, nag-take kami, may mga sulat, di ba? Ngayon, wala nang kartero. Nakakalos din, di ba? Wala nang kartero. Ngayon, pwede nang mag-message sa, cellphone na lang. Hindi ka na kailangan mag-hintay. So, ang daming pagbabago. Ngayon nga, hindi ka na magpupusot, maglalaba. Tapos, mas nag-evolve pa siya. Kasi nagpapanlaw na rin siya ng pusa, di ba? Kasi may automatic washing machine na. So, sobrang ganda ng ng mundo. Sana, kung gagamitin natin sa tama, di ba? So, sabi nga dyan, yung changes, minsan po, mahirap gawin. Lalo na sa aming mga thunders na. Wow, thunders. Sige, bigyan lang ko yung sarili ko sa thunders. Pero, kailangan namin makisabay. Di ba? Kailangan namin magkaroon ng cellphone na, kasi sanay mo, tikipat lang. Hindi ako sanay mo, dot yan. Kaya sabi po ni Pangulong Duterte dati, di ba? Sabi niya, tulpak, parang gano'n. Na ibig sabihin pala yung gano'n, dot. Yan, di ba yung pagganod mo lang, swipe, pati pera ngayon, di mo na kailangan magdala ng cash, di ba? Isa-swipe mo lang, napakaganda. Kaya lang, kailangan natin mag-adapt. Katulad nga ng Nokia, hindi sila nakapag-adapt, kaya na-lost sila. So tayo lang po ngayon. Ngayong New Year, dapat po yung resolution natin is magbago. Hindi mo magbago na, umalis ka na sa faith mo, magbago ka, kasi masabi nila, sabi ng mga bataan, level up. 2.0? Ano ba ngayon? Dati kasi 2.0 kung na ngayon dapat, mas 2.5. 2.5 na ba? O 2.0 pa rin. Yan, dapat mag-level up na tayo. Yung pagbabagong tunay, yung relasyon natin sa Diyos, di ba? May binanggit po dyan na damit, pananamit. So, yun. Pinanggit po sa or Hubarin. Sabi niya dyan, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao at na nagpapakamatay sa masamang pagnanasa. At dapat ninyo isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha. Sabi na dyan, di ba, yung hubarin, ano yung hubad natin? Di ba yung sin? Pero literally, nag-hubad tayo ng damit, di ba? Kasi ang damit represents represents ng damit? Katulad ni Ate, ni Maan.
naka-uniform siya ngayon. So, representing na estudyante siya, di ba? Yung iba, si Ma'am Paula, ang PBC dito mo. Teacher siya ng PBC. So, minsan yung mga damit natin, represent na ano natin sa buhay. Kung ano yung statue natin sa buhay, di ba? So, kaya na-represent din siya ng hubarin natin, di ba? Kaya, Tonya. Yun ako. Talaga pang hindi siya. O, sige. Talaga masali ka sa example. O, sige po. Kaya titest daw po damit ng Donya. Boros. Ayan. So, dati wala to yun. Yung 2023, di ba? Kung paano tayo last year, kung paano tayo nabuhay last year, dapat daw po ngayon, mas higitan natin yung relationship na, mas deep yung relationship natin sa Lord this year. Pwede po ba yun? Diba? Pwede natin i-reflect ngayon yung ano ba yung nagawa mo last year na hindi maganda na kailangan mo nang tanggalin. Imposible naman po na wala tayong nagawang hindi maganda, diba? Sabi nga din, hubalikan ninyo yung masamang ano. Actually, usually, kahit po palagi na din naman tayo nagdadasal na nag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakasala pa rin po tayo, di ba? Tama ba? Tama, di ba? Minsan sa isip pa lang nagkakasala na eh. Ako po aminado ko na. So, sabi nga dyan, dapat daw po hubarin natin. Ano ba ibig sabihin ng hubarin? Let go. Hindi ka kasi makaka-move on kung hindi mo i-let go. Yun ang pinakamahirap eh. Yung i-let go. Ayoko siya tanggalin, di ba? Sa'yo naman, pinagirapan ko yung bilbil face. Charos. Di ba? Kailangan natin i-let go. Di ba? Usually, yan nga yung mahirap eh. Di ba yung sa mga damit natin, minsan kahit butas-butas na, ayaw mo itapon. Kasi bakit? Komportable ka, di ba? O, sinong gano'n? Yung butas-butas na damit, yun ang gustong isuot. Lumang-lumang damit, faded na. Kasi paborito ko yung di ba? Tsaka, komportable ako doon. Minsan daw po, yung kasalanan kasi, nagiging komportable na rin tayo sa kasalanan. Kaya ayaw ko pa rin. Pero sabi nga dyan, panahon na para magbago tayo, di ba? Oo. Yung mga bagay nyo, kasi ngayon, bagong chapter, di ba? Bagong kwento ng buhay natin. So, mahilig kang manood ng pelikula, mahilig kang manood ng Korean novela, di ba? Bagong chapter. So, make it mas maganda. Ano pa ba? Yung mga memories ng mga lumang damit, yung mga kaya ito hindi natatapon. Kasi, mahirap tanggalin kasi nga, yung memories, di ba? Marami kang naaalala pag nakikita mo yung damit na yun, di ba? Pero kailangan natin tanggalin, lalo na po yung mga kasalanan na naging komportable na tayo. Sino ba, minsan po, ano po ba yung mga kasalanan na naging komportable na tayo? Yung pagsisinungaling. Minsan nakaka-komportable na, lalo na sa mga nanay eh. Pag sinabi may pera ka pa, wala na, pero meron pa. Hindi komportable na kami magsinungaling, di ba? Pero kaya ngayon, lagi namin sinasabi sa mga nanay, di ba? Sabi mo, wala. Kung wala, kung meron. Pero, bawal warin. Bawal na. Akin na yun eh. Sabi, kailangan daw po natin yan tanggalin. Yung old way of life natin, baguhin na natin. Yung lifestyle natin, diba? Kung babalik-balik ka dun sa dating buhay mo, nasan yung pagbabago? Kung babalik-balik ka sa dating pag-uugali mo, nasan yung pagbabago? So ngayon, 2024 na, ang bilis na ngayon na, magte-third week na ng January, diba? Malapit na ikasal, may ikakasal dyan. Ilang ikot na lang, diba? Ang bilis na nila, diba? Matagal pa nga, nag-aanap na ng akong yung mga iba dyan eh. Yung mga iba nga dyan, nag-aanap na ng pang-ninang na damit eh. Matagal pa, di ba? Pero kasi nga, di ba, mabilis na lang ang mundo. Sabi nga, kailangan makita mawala na yung dating ikaw. Ano ba yung dating ikaw? Di ba? Nasa na yung second page na ako. Di ba? Ano ba yung dating ikaw? Tayo po, lahat tayo tinawag ng Lord
para mas maging bigger, mas maging better Christian ngayong year. This year po, ngayon po, dapat malaman na natin kung ano talaga yung purpose natin. Yung desire mo na magbago yung mindset mo. Yung magkaroon ng matinding purpose kung bakit ka nandito ngayon, di ba? Wag lang po tayo puro salita ng salita na ganyan, di ba? Magbabago na ako. Usually ganun eh. Puro sa salita na lang, pero hindi naman nakikita, di ba? Magbabago na ako. Pero dapat nakikita din daw po yung pagbabago. Sabi nga dyan, paano nga ba tayo magkakaroon ng supernatural favor galing sa Lord kung magbabago tayo ng mindset natin, di ba? Paano? Letter C, commit everything to God. Sabi nga dyan, commit everything to God. Sabi sa Proverbs 16:3, yan, bibilisan ko na. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So, sabi nga dyan, kung lahat po ng changes na gagawin natin, kasi kung magbabago ka ng ikaw lang, walang mangyayari. Kung magbabago ka ng dahil lang sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, walang mangyayari. Kung magbabago ka dahil yun ang sinabi ng katabi mo, walang mangyayari. Pero kung ang Lord ang magbabago sa iyo, di ba? Always yan. Talagang magbabago ka. So, letter H, habitually reading and meditating His Word. Sabi sa Joshua 1:8, huwag mong paliligtaan basahin ang lahat ng kasulatan. Pagulay-gulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, gusto natin maging masagana at matagumpay lahat, di ba? So, dapat huwag natin kaligtaan magbasa ng Bible. Hindi mo lang siya babasahin pag kulay-kulayan mo pa. Ibig sabihin, namnamin mo, pag-aralan mo, word by word. Diba? Kaya na tayo, meron tayong, sabi nga dyan, meron tayong word for this year. So, meron ang Lord, meron talagang gustong iparating sa atin na salita. So, ngayong year na to, meron tayong word for the year. Commit natin sa Lord. Lord, ano ba yung gusto mo na mas mag-focus ako? Kasi hindi hirap eh, pag masyado tayong maraming iniisip. Kaya isang word lang eh, para doon ka lang mag-focus kung anong gusto ng Lord sa'yo. Letter A, always be prepared. Ang Kristiyano daw, dapat laging handa. Hindi lang ang batang scout. Dapat mas laging handa ang mga Kristiyano. Sabi ko sa, ano ba yan? Unang Pedro 3:15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Di ba? Lagi may nagtatanong sa akin. Dapat daw lagi tayong handa. Kaya kapag sinabi ikaw ang mag-devotion, ikaw ang dapat laging handa. Lagi kang meron prepared. Kasi nga, pag may nakausap tayo, di ba? Sasabihin mo rin yan eh. Kung ano yung pag-asa na nasa sa'yo, dapat masabi mo sa kapwa mo. Letter? N. Never surrender. God is in control, di ba? Sabi nga dyan, God is in control. First, Chronica 29:11-12. Nasa nila? Wala yung kopya. Wala yung kopya ko. Ayun. O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty for all that is in the heavens and in the earth. Wala ka. Tagalogin ko. English pala itong nakuha. Unang Chronica 29:11-12. Dikit-dikit yung Bible. Bible Days Church. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagkatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang nakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari
sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. So, di ba? Never surrender kasi nga God is in control. So, ano man po nangyayari sa buhay natin ngayon, nasa season man po tayo ng buhay natin ngayon, God is in control, di ba? Kung punong-puno lang po na hinanakit yung buhay natin, kung punong-puno naman po ng dalawhati, pag-asa, basta lahat po yan, God is in control. May dahilan lahat ng bagay. Letter G, give your best in your faith with God. Second, ay 1 Timothy 6:12-14. Ayun. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos ng payan mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mo mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. So yan, sabi niya, give your best in your faith with God. Tinawag ka na ng Lord eh. Andyan ka na. Tatawag na po tayong lahat, di ba? Pakatawanan mo na. Di ba nga, sabi nga, kung teacher ka, may mission ka. Di ba? Give your best. Kung tindera ka, give your best din. Kung ano yung mission na binigay sa'yo ng Lord. Unang-una, kung estudyante ka, meron ka pa rin mission. Kung nanay ka, lalong-lalo na at tatay ka. Napakalaki ng mission natin. Sa mga anak na lang natin, yung influensya natin sa mga anak natin, give your best. Yan nga, di ba? Sabi ko ngayong New Year's resolution talaga, pwede tayong maglanay talaga. Kasi mas nakakatulong yun kung matcheckan mo at the end of the year, nagawa mo ba? May nagawa ba ako dito, di ba? May pagbabago ba ako nagawa? Kasi dapat, hindi lang yung mga estudyante nagsusulit sa teacher, di ba? Ikaw din sa sarili mo, kailangan mo pagsulitan yung sarili mo. Sabi nga dyan, dapat din, ngayon, yung panahon, naibigay natin din yung mga second chances. Minsan kasi usually, tayo mismo, individually, hindi natin pinapatawad yung sarili natin. Sarili ng mismo natin, hindi natin binibigyan ng chance, di ba? So ngayon po, yung chance natin na bigyan naman natin ng second chance, third chance yung sarili natin na mas maging mabuting Kristiyano. Huwag po tayong matakot sa mga pagbabago ng buhay natin, di ba? Huwag tayong matakot kasi kapag natakot lang tayo, hindi na tayo lalabas sa comfort zone natin. Hindi na tayo aalis, hindi na tayo lalabas. Pero sabi nga dyan, God will lead us. Kailangan po, maging change maker tayo. At yung changes na yan, magsisimula lang sa atin, di ba? Yung pagbabago natin, huwag mong hanapin sa kapwa mo. Tapos na. Yun. Yung pagbabago na, tapos na. Yung pagbabago natin, huwag natin hanapin sa kapwa natin. Kasi ang pagbabago, dapat magsimula sa iyo, di ba? Yung Dunkin' Donuts, may nabasa akong article. Sabi nila, sino nakakaalam ng Dunkin' Donuts? Di ba tayong lahat alam natin, favorite ko yun eh. Kasi nung college ako, yun ang pamatid, yung gutong ko eh. Isang donut, tsaka isang soft drinks yun. Busog na ako. So, sabi nga dyan, ngayon daw po, totoo ba? Ngayon daw po, wala na yung Dunkin'. Donuts na lang siya. Dati kasi di ba Dunkin' Donuts siya, pero ngayon, nag-rebrand sila. Pinalitan nila yung pangalan nila, tinanggal nila yung Dunkin'. Kaya makikita na lang daw po natin ngayon is donuts. Tama ba, ma'am? Donut yung tinanggal. Dunkin' yung tinira. Ayan. Dunkin' yung tinira nila. Tinanggal nila yung donuts. Thank you sa correction. Yan, sabi nga yan, tama. Tinanggal na yung donut at tinira nila yung Dunkin'. So, Dunkin' na lang siya. Wala na siyang donuts. Bakit daw nag-reinvent sila? Kasi nga, nag-shift sila sa hindi na lang donuts yung ititinda nila. Kasi kung hindi nila gagawin yun, malulugi sila. Mawawala na sila sa katulad ng Togiya, malulos na rin sila, di ba? Kasi nga, mahirap magpipang kompetensya ngayon. At ang gusto nilang kompetensya ngayon is yung Starbucks. Di ba? Gusto nilang maglagay ng kape. So, pag sinabi mong Dunkin' Donuts,
Di syempre, puro donut lang isipin talaga ng tao. Pero kung tinanggal na nila yung donuts, pwede sila maglagay ng kape, ng milk tea, or kung ano man ang gusto nilang ilagay doon. Kaya sabi nga dyan, nag-shift sila para magdagdag sila ng ibang option. Kasi nga, yung mga tao din daw ngayon is health conscious. Kasi pag sinabi daw na donut, ang nasa isip natin, sugar. Di ba? Unhealthy. Kaya gusto rin nilang mag-offer ng sandwiches. So yun. Kaya naging successful hanggang ngayon kasi nga, nag-invent sila ng sarili nila. So, magandang influensya, di ba? Sumunod sila sa pagbabago ng mundo. Kaya ito po, huwag natin sabihin na, ano bang year na ako? 46 years old na ako. Hindi ko na kayang di ba? Hindi ko na kayang mag-share. Ano pa? Tapos, 20 years old lang ako. O, bata pa ako. 16 pa lang ako. Hindi ko na kayang mag-share, di ba? Tapos, dito na lang ako. White House, na lang ako. Mag-iintay na lang ako dito lagi sa bahay ng mga anak at ng asawa. Huwag daw po namin gano'n. Pwede natin i-reinvent yung sarili natin. This year, mas makita sana tayo sa gawain sa Lord. Diba? Sayang yung 366, yung isang araw na dinagdag sa atin ng Lord. Kasi di ba leap year ngayon? Sayang yung isang araw ba yun? Napakalaking nagagawa natin sa Lord. So tayo lahat ngayon, nandito, congratulations. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations! So sabi mo sa katabi mo, nabigyan mo naman siya. Congratulations! Yan. Kasi, nandito tayo lahat. Diba? To glorify and honor the Lord, diba? Sa pamamagitan ng ating mga prayers. So ngayon, dahil sa pagbabago, dahil naman tayo magbago, para tayo, magbago na, diba? Dahil tayo magbago para sa Lord. So ngayon, so ngayon, mag-ano muna tayo, personal prayer. Kasi po, hindi tayo makakapag-pray ng kapwa natin kung hindi muna natin pag-pray yung sarili natin. And lahat po ng mga, yung request natin sa Lord, yung lahat po ng personal prayer mo, yun po yung uunahin nating prayer din. Ipahinga po natin muna. Kasi nga, sabi nga yan, change. Kaya, pwede pa iba. Ngayong week lang naman. Ngayong Wednesday lang, ibahin muna natin. So, tayo lahat, tumayo, sabay-sabay tayo mag-pray, or kahit saan yung po gustong pumwesto, pwede naman. Basta yung pag-pray mo lang muna, sa minute na to, is yung sarili mo. Sarili mo lang, wala mo ng iba. Sarili mo lang, kasi kung ano yung mga prayer request mo, di ba? Kasi dapat ikaw din muna. Dapat yung gusto mo rin mabago, at yung gusto mong ipadana sa iyo ng Lord na trabaho or work for this year. So, i-close ko na lang po, pag narinig kong panchika ko, maybe wala na nag-pray. Sige, let us all pray po.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Father God. We thank you for tonight, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy na nagpapabago sa bawat buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na kailangan namin baguhin, hindi lamang yung pag-iisip namin, kundi po ang diwa namin, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging karapat-dapat at mabago yung tunay na pagbabago sa iyo, O God. Yung tunay na pagtanggap, Panginoon. Yung tunay na hindi na pagbalik sa lahat ng mga gawain, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ikaw ang maihayag sa bawat buhay namin, sa bawat lifestyle namin, sa bawat salita namin. Sino man po ang aming makaharap, Panginoon, dalangin ko na patuloy na ikaw ang madakila, Panginoon, lalo-lalo na sa buhay namin lahat na narito, Panginoon God. Narinig mo po ang lahat ng aming mga panalangin, God. In Jesus' name, I know na ikaw po ang magtatagumpay at ang kalooban mo ang maghahari sa bawat isa sa amin, God. Maraming salamat po sa changes, Panginoon, na patuloy mo binibigay sa amin. Maraming salamat po sa palaging pagbibigay mo sa amin ng mga second chances, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng mga opportunities na magbago, Panginoon, at ng opportunities na makasabay sa pagbabago ng mundo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na yung faith namin ay hindi ma-shaken ng anumang pagbabago ng mundo dito, Panginoon. Sobrang dami na po ng kasalanan na nakikita sa mga mundong kasalanan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po kami balutin ng iyong dugo, Panginoon. Balutin mo po kami ng iyong presensya, O God. Tulungan mo po kami na maging karapat-dapat na tawagin mong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po, mag-circle na tayo and then i-prepare naman natin yung family, country, church, family. Hawak kamay po para kasi po yung